Bilisan mo. Ihanda mo na ang lahat sa lalong madaling panahon. Singhal kay Isabel ng kanyang tita. Sabay turo sa mga tinadtad na gulay na nakapatong sa counter. Hilaw pa ang mga iyon. Naglakad ang kanyang tita papunta sa counter at inamoy ang karne na inihanda niya kanina para sa Christmas party. Nasaan ang starter? Sa sobrang pagmamadali, nakalimutan niyang ihanda ang tomato at broad bean salad na paborito nito. Nasaan ang starter? Darating na ang mga bisita anumang oras. Anong ginagawa mo? Sigaw nito sa mukha ni Isabel. Iniyuko ni Isabel ang kanyang ulo at itinuon ang tingin sa sahig. Sorry, bulong niya sa mahinang boses. Nakalimutan kong maghanda. Bago pa niya makumpleto ang salita, hinampas ng kanyang tita ang kamay sa counter na ikinagulat niya. Anong sinabi ko sa'yo? Ito na ang huling chance mo. Ang nag-iisang pagkakamali mo ay maaaring mag-alis sa'yo at sa walang kwenta mong kapatid sa bahay na ito. Please, maawa kayo. Sabi niya sa mahinang boses, sabay hawak sa suot niyang apron dahil sa takot na bumabalot sa dibdib niya. Ang kanyang tita Annalie ay stepsister ng kanyang ama. Ngunit hindi siya nito pinapayagan at ang kanyang kapatid na lalaki na tawagin itong tita. Itinuring sila nito na parang tauhan. Ihahanda ko po sa tamang oras. Nalilitong sabi ni Isabel. Ihanda mo ito sa lalong madaling panahon. Kung hindi, ay lalabas ka sa bahay na ito. Babala nito at lumabas ng kusina. Napatingin si Isabel sa pinto kung saan lumabas si Annalie. Madalas siya nitong hinihila sa buhok at sinasampal. At araw-araw siya nitong sinasabihan ng mga masasakit na salita. Sakim ito dahil gusto nitong makuha ang kayamanan ng kanyang ama. Ngunit hindi niya ito hinayaang mangyari. At mula noon ay lumaki ang sama ng loob nito sa kanya. At simula noon ay naging sunod-sunuran siya kay Annalie. Hindi siya sumasagot sa mga pangungutya nito at sa mga hampas nito sa kanya. Ang buhay ni Isabel at ng kanyang kapatid ay nawasak pagkatapos mamatay ng kanilang ama. 2 taon na ang nakakaraan. Namatay ang kanilang ama sa cancer at lumipat sila ng Maynila para sa magandang kinabukasan. Pero hindi nila akalain na mapupunta sila sa impyerno. Si Annalie at ang 2 nitong anak na lalaki ay hindi kailanman tinanggap ang magkapatid na sina Isabel at Den bilang isang pamilya. Tinrato nila ang magkapatid na parang dumi sa bahay. Hindi nakakuha sina Isabel at Den ng maayos na pagkain at damit. At minsan ay natutulog sila ng gutom. Mas gugustuhin pa ni Annalie na magtapon ng pagkain kesa ialok sa kanila. Isabel, sigaw ni Annalie mula sa itaas. Nasaan ang pula kong damit? Iniwan ni Isabel ang lahat sa kusina at tumakbo sa itaas papunta sa kanyang silid upang kunin ang damit nito. Nakalimutan niyang ilagay sa closet ni Annalie ang damit. Maingat niyang kinuha ang red velvet dress sa tokador. Siguradong naubos na ang pasensya nito. Napailing siya nang maisip ang bagay na yun. Nagmamadali siyang pumunta sa kwarto ni Annalie. Pero may bumangga sa kanya. Mag-ingat ka, Isabel, sabi ni Edgar, ang panganay na anak ni Annalie. At hinawakan ang balikat niya para balansehin ang katawan niya. Agad na lumayo si Isabel at umatras. At pinanatili ang angkop na distansya sa pagitan nila. Hindi gusto ni Isabel na makasama si Edgar dahil lagi nitong pinararamdam sa kanya ang malisyosong tingin at haplos. Inipit niya ang kanyang buhok sa likod ng tenga bago humingi ng tawad. Sorry. Ngumiti si Edgar at lumapit kay Isabel. Agad na umatras si Isabel. Ayos lang, sabi ni Edgar. Sabay haplos kay Isabel. Naiinis si Isabel sa tuwing hinahaplos siya ni Edgar. Napalunok siya at umiwas ng tingin. Excuse me. Pero hinawakan nito ang kamay niya at hinila pabalik sa pader.
Mukhang hindi mo pa naiisip ang offer ko. Ngumiti si Edgar at hinagod ng tingin ang katawan ni Isabel pa ibaba. Ang matinding galit ay bumalot kay Isabel. Hinding-hindi ko tatanggapin ang marumi mong offer. Nagsalubong ang mga kilay ni Edgar habang ang mga labi ay kumurba sa isang ngisi. Talaga? Hinawakan niya ang mukha ni Isabel. Kailangan mong tanggapin ito sooner or later. Hinding-hindi ko matatanggap ang inaalok mo. Nanlilisik ang mga matang sabi ni Isabel. Kung ganon, humanda ka sa parusa. Isabel, sigaw ni Annalie. Excuse me, sabi ni Isabel bago tumungo sa kwarto ni Annalie. Si Edgar ay 24 years old. 2 taon ang tanda nito kay Isabel. Simula noong araw na pumasok si Isabel sa bahay na ito, hindi na inalis ni Edgar ang tingin sa kanya. May deal ito sa kanya tungkol sa kanyang virginity. Alam nitong virgin pa siya at gusto nitong makauna sa kanya. At bilang kapalit, tutulungan siya nito na makakuha ng trabaho sa Spraggins Corporation. Hindi kami magkadugo at naiinis ako kapag naiisip kong kasama ko siya, sabi ni Isabel sa kanyang sarili. Nang makarating siya sa kwarto ni Annalie, kumatok siya sa pinto. Pasok, sigaw ni Annalie mula sa loob. Pumasok siya sa kwarto at naabutan niya ito sa harap ng vanity. Ilagay mo sa ibabaw ng kama at lumabas ka na. Lumapit si Isabel sa kama at inilagay ang damit bago lumabas ng kwarto. Pumunta siya sa kusina at pinagpatuloy ang ginagawa. Dahil hindi ko matanggap ang alok ni Edgar, kailangan kong maghanap ng ibang trabaho para makapagbigay ako ng financial support sa aking kapatid. Huminto siya sa pag-aaral, 2 taon na ang nakakaraan. Pagkatapos mamatay ng kanyang ama dahil sa problema sa pananalapi. Ngunit nag-ayos siya ng sapat na pera para sa pag-aaral ng kanyang kapatid. Si Ned, ang kapatid niyang lalaki, ay isang masigasig na estudyante at ayaw niyang huminto ito sa pag-aaral dahil lang sa kakapusan sa pera. Handa siyang gawin ang lahat para matupad ang pangarap ng kanyang kapatid. Gustong maging surgeon ng kanyang kapatid at magiging surgeon ito balang araw. Ngayon ay ipinagpapatuloy ng kanyang kapatid ang pag-aaral sa isang pinakamahusay na kolehiyo sa bansa. At dahil alam ni Isabel na hindi magtatagal ang ipon ng kanyang ama, naghangad siya ng bagong trabaho. Hindi ko alam kung paano ako makakahanap ng bagong trabaho. Napabuntong hininga siya nang maisip ang bagay na yun. Isabel, muling sigaw ni Annalie. At pagkatapos noon, ay may tumawag sa kanya mula sa crowd. Nagmamadali siyang kumuha ng inumin at pumunta sa nag-order ng red wine. Pwede bang dalhan mo ko ng isang baso ng scotch? Utos sa kanya ng isa pang babae. Ngumiti siya ng sapilitan at tumango bago naglakad papunta sa counter para kunin ang scotch. Nagpatuloy ang gawain niyang iyon sa party sa loob ng 2 oras. Sunod-sunod siyang inutusan ng mga bisita. At pagkatapos ng mahabang oras ng Christmas party, sa wakas ay nagkaroon siya ng oras para magpakawala ng mapayapang hininga. Humiga siya sa sofa at pumikit. Kahit ang isang utusan ay hindi tatratuhin ng ganito. Siya ay nagtrabaho mula pa noong umaga. At sa kabila noon, ay sinabihan siya ni Annalie na walang kwentang babae. Iwinaksi niya ang kanyang iniisip. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang kapatid. 2 araw na niya itong hindi nakakausap at wala siyang balita tungkol dito. Isabel, malumanay nitong sabi gaya ng dati. Ned, kamusta ka? Mabuti naman. Maigsing tugon ni Ned na parang nag-aalangan. Ned, okay lang ba ang lahat?
At saka tumawa ito ng mahina. Okay lang ang lahat, Isabel. Ikaw, kamusta ka na? Siguradong pinupuntirya ka na naman ng babaeng yun. Tama ba? Napabuntong hininga si Isabel. Bigyan mo lang ako ng ilang taon, Isabel. Balang araw, magiging magaling akong surgeon. At aalis na tayo sa Hunter House na yun at mamumuhay ng tahimik. At pag dumating ang araw na yun, hindi ka na magtatrabaho at hindi ka na mamumroblema sa pera. Nadurog ang puso ni Isabel, kasabay ang pagtulo ng kanyang luha. Bakit parang iba ang mga salita ni Ned ngayon? May nangyari ba sa kanya? Mukhang malungkot siya. Si Ned ay hindi kailanman ganon. Ito ay isang masayahin at palakaibigan at nakakatawang tao. Nagulat si Isabel nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Napatingin siya sa hindi kilalang numero at kinuha ang telepono. Hello, si Isabel Dalton ba ito? Oo, sino sila? Ma'am Isabel, mula po ito sa Spraggins Corporation. Saglit na nag-isip si Isabel. Spraggins Corporation? Isa sa mga nangungunang kumpanya sa bansa. Ikinagagalak naming ipaalam sa iyo na ang iyong resume ay napili. Ang aming kumpanya ay agarang nangangailangan ng isang kandidato na naaangkop para sa isang assistant. Nais ka naming imbitahan para sa panayam sa opisina ng Spraggins. Ang iyong interview ay naka-schedule para sa darating na Huwebes ng 3 p.m. Ano? Hindi makapaniwalang bulalas ni Isabel. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, sinabi niyang, "Okay, salamat." Pagkatapos ng kumpirmasyon sa ilan pang mga bagay, ay ibinaba niya ang tawag at idiniin ang telepono sa kanyang dibdib. At pagkatapos ay tumalon siya na parang bata. Pinili nila ako sa libu-libong aplikante. Hindi pa rin makapaniwala si Isabel ng oras na yon. Ilang saglit lang at muling nagring ang kanyang telepono. Napakunot ang noo niya nang makitang number ng kapatid niya ang nasa screen. Mabilis niyang sinagot ang tawag. Hello, Den. Bakas sa boses ni Isabel ang saya. May gusto ka bang ibahagi sa akin? Tanong ni Ned. Nagsalubong ang kilay ni Isabel sa gulat. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na pinili ako sa Spraggins Corporation? Inischedule na nila ang interview ko sa darating na Huwebes. Tumahimik lang si Den at patuloy na nakikinig sa magandang balita ng kanyang kapatid. Alam mo, 2 taon na ako nag-a-apply sa trabahong ito. At nang malaman kong pinili nila ako, parang hindi pa rin ako makapaniwala. Nakuha mo lang ang nararapat sa iyo, Isabel. Napakasipag mong babae. Marami ka ng pinagdaanan. At ngayon ay oras na para i-enjoy mo ang iyong buhay. Hindi ako magiging masaya hanggat hindi ka masaya, Ned. Ikaw ang kaligayahan ko at ang tanging pamilya ko. Sobrang namimiss ni Isabel ang kanyang kapatid. Ned, kailan ka uuwi? Hindi natin tahanan ang bahay na yan, Isabel. Nalungkot si Isabel sa narinig. Okay, mag-usap na lang tayo mamaya. Alagaan mo ang iyong sarili. Bye. Sabi ni Ned at pinatay ang tawag. Tiningnan ni Isabel ang kanyang telepono bago inilapag sa mesa at humiga sa kama. Ngunit wala pang ilang minuto nang tumagos sa dingding ang sigaw ng kanyang tiyahin. Thank you guys for listening and watching.